kahit nga umuulan at may bagyo, nagtinda pa rin ako ngayong araw. At kahit nga nabasa ako ng ulan, sulit naman kung makikita ko tong mga taga-suporta natin. Hello sa inyo mga ka-G! 5:40 AM na nga sa mga moment na to. At ayan si Eliza, napakasarap ng tulog. At si Mama naman, ayan ang agad din niyang nagising. Ang plano ko, aalis na ako habang tulog pa si Eliza. Kaso nga lang, tignan niyo si Eliza mga ka-G, bigla siyang tumayo. Siguradong lagot ako neto dahil hindi ako basta-basta makakaalis. Akala ko nga napakasarap ng tulog niya, pero tignan ninyo, nagising siya at niyakap niya pa ako. At dahil 6 AM ang alis ko, kailangan ko nang umalis ng bahay. At ayan si Eliza, umiiyak pa nga siya, ayaw niya akong paalisin. Eliza naman, hindi naman ako mag-a-abroad. Dito lang naman ako malapit sa atin, magtitinda lang ako ng lumpiang gulay. Para hindi na nga siya umiyak dyan, ay kinikis ko siya sa noo. Bago ako umalis, nilalambing-lambing ko muna siya dyan. Sabi ko din kay Eliza, dahil nakamotor lang ako ngayon, hindi ka talaga makakasama, lalo na't umuulan. Ang sakit pala ng ganun, no, yung aalis ka, tapos merong umiiyak sa pag-alis mo. Kung tutuusin lang talaga, napakasarap humiga sa bahay ngayon dahil napaka-presko at umuulan-ulan. Pero ako kasi mga ka-G, hindi ako mapakli pag wala akong ginagawa. At ayan mga ka-G, nakadating na ako dito sa school ni Eliza. Pagkadating ko dito, isinetap ko na agad itong tarpaulin. At dahil wala yung kolong-kolong, sigurado maninibago yung mga suki natin. Hanapin nila yung kolong-kolong at pagka hindi nila nakita, akala nila wala ako. Kaya naman nilagay ko na agad yung tarpaulin at sinetap ko na itong mga paninda. Grabe mga ka-G, dahil kinakabahan talaga ako sa mga moment na to dahil umuulan at walang estudyante at tao sa daan. Ine-expect ko talaga sa mga moment na to na magiging matumal yung pagbebenta natin ngayong araw. Pero hindi ko na kailangan magpa-pressure at magpa-stress dahil si Lord naman ang gagawa ng paraan para bumili yung mga tao na gustong bumili sa atin. Mga ka-G, ito na nga pala yung pang-apat na beses na magtitinda tayo. Dati-rate, pag 7:30 AM na halos nakalahati na yung paninda ko. Pero ngayon, mag-8 o'clock na wala pa rin bumibili sa atin. Nag-aalala talaga ako dyan, baka walang bumili sa atin ngayong araw. At habang natutulala ako, biglang merong mga lumapit na estudyante sa atin. Ngayon, nagkaroon pa rin ako ng pag-asa na sa pang-apat na araw na pagtitinda ko, masosold out pa rin tong mga paninda ko. Nakakatuwa nga lang talaga dahil isa-isang nagsisipuntahan yung mga estudyante dito sa akin. At lalo ako nagkaroon ng pag-asa dahil kahit hindi estudyante, nabibili na sa akin. Pero mukhang talagang sinusubukan ako ng panahon ngayon. Dahil kung kailang nakamotor ako, bigla namang umaambon-ambon. Nung nakaraang nakakolong-kolong ako, halos hindi talaga umuulan. At dahil hawak-hawak ko yung payong, kaya naman sa tuwing may bumibili, binibitawan ko muna to. Sa mga moment na to, buti na lang talaga kahit umaambon, meron bumibili sa atin. Pero nung medyo lumalakas na, nag-isip talaga ako ng paraan kung paano ko hindi hahawakan itong payong. Kasi kung hawak ko yung payong, hindi ako makakapagtinda. At buti na lang talaga mapamaraan si Kuya G. Uy mga ka-G, alam nyo ba, nung elementary ako, kasali ako sa Boy Scout. Di ba pag Boy Scout tayo noon, tuturuan tayo magtali na mahigpit. At ayan, nagamit ko yung pagtatali. At dahil lumalakas ang ulan, ang susunod ko namang pinoproblema, itong bag. Iniisip ko ngayon kung saan ko nga ba ilalagay ito. Naisipan ko nga itong ilagay dito sa may gitna ng motor. Kaso nga lang mga ka-G, katagalan, nababasa talaga siya. Buti na lang nakaisip talaga ako ng paraan kung paano nga ba hindi mababasa itong bag. Naisipan ko na lang dito ilagay yung bag at ipatong ko na lang itong paninda ko. At least mas tataas pa itong paninda ko. At mukhang okay naman yung ginawa ko, pero talagang lumalakas na yung ulan. Kaya naman ako nagisilong na muna ako dito sa may nagtitinda ng mga ulam. Buti na nga lang mabait sila dito dahil pinayagan nila akong sumilong. At nung medyo uminto na yung ulan, chinek ko tong paninda ko at nakita ko na medyo marami-rami pa to. Kaya naman naisipan kong lumipat ng ibang lugar kasi kailangan talagang maubos na to mga ka-G. Hindi ko na na-video yung pag-alis ko, pero may nakita akong court dito at ang daming estudyante, nagpa-practice daw sila. Ang pinapractice daw nila ay yung paparating na Camaro Festival. Sila daw ang defending champion, kaya naman talagang pinaghahandaan nila to. At mabuti na lang talaga bumili nga sila sa akin dyan. Matapos nun, umalis na rin ako agad at dumaretso ako dito malapit sa amin. Madalas kasing napakadami ng estudyante dito pag mag-aalas 12
na. Pero pagdating ko dito naninibago ako dahil wala talagang estudyante. Ang mga lumapit sa akin dito para bumili itong mga nagtatrabaho sa barangay hall. At matapos nilang bumili, merong lumapit sa akin na dalawang lalaking bata. At ayan, nakipagkwentuhan na muna ako sa kanila. Sabi ko kahit 10 minutes lang magpapahinga na muna ako. Habang nagkakwentuhan kami dyan, meron mga bumili sa akin. Mabuti na lang talaga kahit papano, pakonti-konti bumibili sila. Ngayong araw kasi mga ka-G, medyo dinamihan ko na itong paninda ko. Pero sakto naman kung kailan ko dinamihan itong paninda ko, umuulan. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na masosold out lahat itong paninda ko. At ayan mga ka-G, lumipat na naman ako ng lugar. Lumipat ako dito sa isang barangay malapit sa amin. At nagpwesto ako dito sa harapan ng eskwela. 12 o'clock PM daw magsisilabasan yung mga ibang estudyante dito. Mga ka-G, sa mga nanonood na estudyante dito, i-comment nyo naman kung saan kayo nag-aaral at kung anong oras kayo pumapasok at anong oras kayo lumalabas. At sa mga moment na yan, saktong alas 12 na. May nakita akong mga estudyante dito, mukhang kilala nila tayo. Mga ka-G, huwag kayong mahiya pag nakita nyo ako ha. Makipag-appear kayo sa akin o kaya naman mag-picture tayo. At mga ka-G, huwag nyong kakalimutan na bumili sa amin ha. Shoutout nga pala sa mga estudyante na to na hinahanap si Alyssa. Pagka hindi na umuulan at pagka natsyempo na maagang nagising si Alyssa, sasama ko talaga siya. At kahit wala si Alyssa, tingnan nyo mga ka-G, may mga nagbibigay sa kanya ng mga bracelet. At shoutout nga pala sa inyong dalawa. Mga ka-G, yung mga picture natin, isend nyo na lang dito sa comment section para makita ko kayong lahat. At dito rin sa dalawang bago kong tropa na nagbigay sa akin ng tubig. Grabe, simula 5 AM hanggang ngayong alas 12, wala pa akong kain. At mga ka-G, dahil sold out na tayo ngayon, umuwi na nga ako agad ng bahay. Sigurado mga ka-G, si Alyssa hinihintay na ako. At habang pauwi nga ako dyan, mas lalong lumalakas itong ulan. O paano ba yun mga ka-G, hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo ulit bukas ha. O paano ba yan? Bye-bye sa inyo mga ka-G.